We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagko pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gika dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Luyusan nagkadaghang kaso sa influenza-like symptoms sa mga tulunghaan sa Davao City. Giawhag sa City Health Office ug Davao City Division sa Department of Education ang pagsuot og face mask sa mga tulunghaan sa syudad. Ani report ni Kent Abrigana. Gisiguro sa ginikanan nga si JR nga nakasulob og face mask ang iyang grade 1 nga anak una pa mosulod sa klase. Alang kaniya, mas angay nga maprotektahan ng iyang anak pinaagi sa pagsulob og face mask ug paghugas og kamot. Para naman sa kalusugan nga ng mga bata pati sa parents, saka para hindi na rin kumalat ulit yung kagaya sa COVID-19 dati. Una na nga gibutihag sa Department of Health niadtong September 4 nga adunay 31 ka kaso sa whooping cough, confetrusis ang natala sa Davao Region. 19 niini nagikan sa Davao City. Busa mismo ang principal sa GSIS Elementary School. Kinauhag na ang mga ginikanan nga pasuoton og face mask ang ilang mga anak. Recommending all students and teaching personnel to wear the face mask para sa kaning gitawag nira nga viral illness sa respiratory illness nga ato ang sinati karon sa atong mga kabataan, dili lang mga kabataan kundi mga teaching personnel pud nato. Niadtong Miyerkules mipagula og anunsyo ang City Health Office ug Department of Education 11 kung asa ginauhag niini ang mga personahe ug estudyante sa mga eskwelahan nga magsuot og face mask tungod sa nagkadaghang ihap sa mga nakasinati og flu-like symptoms. Apan gipaklaro niini nga dili gihapon mandatory ang pagsulob og face mask. Busa sa face-to-face classes sa GSIS Elementary School sa Davao City, naka-face mask ang tanang estudyante ug magtutudlo. Gipatuman sab gihapon nila ang blended learning alang sa mga estudyante nga dunay simptomas. Those pupils or students nga symptomatic, we coordinate with the parents nga dili lang sa pasudlon para dili matakod ang mga katong naay illness o katong wala pay symptoms. Samtang, pagbaklaro sa Department of Health nga bisan nakasinati ang nasod India og outbreak sa Nipah virus nga sama sa influenza ang sintomas. Walay kumpirmadong kaso sa Nipah virus sa nasod. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Patay ang usa ka 9 anyos nga babaeng estudyante human kini nabanggaan sa usa ka pampasahero nga bus sa Davao City. Atong ibalik si Kent Abrigana. Sa CCTV footage, makita kining usa ka estudyanteng babae nga mitabok sa pedestrian lane sa Quezon Boulevard sa Davao City. Taod-taod, makita na kining bus ug nabangga ang bata. Napasok sa ilalom ang bata ug bihunong ang bus. Miatras pa kini ug nabira pa ang bata sa ligid sa bus. Sa mosunod nga video, makita nga gitabangan sa mga nakita ang bata pinaagi sa paghatag og cardiopulmonary resuscitation. Gidala sa ospital ang bata apan gideklara na kining dead on arrival. Sumala sa kapulisan, posible matud pa nga wala nakabantay ang driver dihang mitabok sa pedestrian lane ang bata nga wala naginganlan sa kapulisan. Tapad sa bus ang usa ka motorikab, nga morning bus, nay unang nitabok. Siguro basi dito naka-focus ang driver sa unang nitabok, wa niya bantay ang bata nga nisunod di ay. Sumala sa driver nga nailhang si Efren Sereno Jr. Wala matud pa niya nakita ang bata. Nangayo siya og pasaylo sa banay sa bata ug wala kuno niya gituyo ang hitabo. Nangayo di ko pasaylo nga na kay di wa mo nakita gud sa mata agud. Mo na mga ko pasaylo sa pagtungod. Apan sumala sa kapulisan, mupasaka gihapon ang banay sa bata ug kasong reckless driving resulted to homicide.
Pahimangno sa kapulisan sa publiko. Kung naabot tayo makaigsuunan nga makita nila nga bata nga mulabang, mas maayo po siguro nga asa idadaran na tatabangan nato pud atong mga makasabay diha sa pedestrian nga mo labang. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Kapin 800 ka mga rice retailers sa Northern Mindanao nga apektado sa pagpatuman sa Executive Order No. 39 nakadawat na sa ilang mga cash assistance gikan sa DSWD ug DTI. Payout para sa uban pang apektadong rice retailer magpadayon pa. Ano ang report? Gibutyag sa Department of Trade and Industry Region 10 uban sa Department of Social Welfare and Development 10 nga moabot na sa 844 ka mga rice retailers ang ilang natagaan og cash assistance. Ang mga natagaan katong mga rice retailer gikan sa nagkadayang lugar sa rehiyon nga naapektuhan sa pagpatuman sa Executive Order No. 39 o price ceiling sa bugas nga well-milled o regular milled. Sa Cagayan de Oro City, ubay-ubay na ang nakadawat og 15,000 pesos cash assistance gikan sa gobyerno. Sa bag-uhay lang nga payout, 72 ka mga rice retailers sa syudad ang nakadawat sa hinabang. So kung mayroong affected nga micro rice retailers, mao kini sila ang nagbaligya sa ilahang mga bugas at low prices, sa regular milled rice at 41 pesos ug sa well-milled rice at 45 pesos. Pagpaklaro sab sa DTI nga one-time payout lamang kini nga hinabang sa gobyerno, buot pasabot ug galing nakadawat na ang usa ka retailer, dili na kini pwedeng makadawat pagbalik. Magpadayon kuno ang mga payout nga pagahimuon kung asa ginaplastar pa sa DSWD ug DTI ang schedule para sa ubang lugar. Pasalamat sa ato ang rice retailers, ilabi na kato mga nakasunod sa ato ang Executive Order No. 39 kitungod ana manggod sa pagbaligya nila sa 41 pesos per kilo ug 45 pesos per kilo. Na-assure nato o natagaan nato ato mga konsumante og barato nga supply sa mga bugas. Pahinumdum sab sa DTI nga bisan pa man nakadawat na sa payout, obligado pagyapon ang mga retailer sa price ceiling sa bugas. Magpadayon kuno ang ilang paghimuong inspeksyon. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gipangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpang-apod-apod og food credits ug bugas sa Siargao Island ug Dinagat Island sa Surigao del Norte. Atong sayro ng detalye ini sa live report ni James Paulo Yap live sa Dinagat Islands. James. Yes, Sara, libuan ka mga residente sa Siargao Island o sa Dinagat Island sa Surigao del Norte ang nakadawat og libreng bugas gikan sa gobyerno samtang nanghatag sab og food credits sa daghan nga mga residente sa Siargao Island. Gipangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpang-apod-apod og food credits sa mga residente sa Dapa, Siargao Island, Surigao del Norte kaganihang buntag. Subay kini sa pilot implementation sa Walang Gutom 2027 o Food Strategic Transfer and Alternative Measures Program o Food Stamp. Mihatag ang gobyerno og food credits nga nagkantidad og 3,000 pesos sa 600 ka mga magbanay sa Caraga Region. Sa maong ihap, 50 ka benepisyaryo ang gihatagan sa Dapa atol sa kick-off. Gihatagan og electronic benefit transfer card ang matag benepisyaryo nga mao ilang gamiton sa pagpalit og food items sa food baskets sa giilasab nga partner retailers. Hindi lamang food supply, kailangan ay masustansya rin ang pagkain na ating ibinibigay sa ating mga kababayan. Kaya po dito sa food stamp program, pinag-iisipan po kung ano yung pangangailangan ng bawat isa at yan po ang aming ibinibigay sa ating mga food stamp. Gipagunahan sab sa Pangulo ang pagpang-apod-apod og tag sa kasakong bugas sa 2,275 ka magbanay nga wala na apil sa food stamp program. Aron mahanay ang food supply sa nasod, gipakusgan matud pa sa gobyerno ang pagbukod sa mga rice smugglers. Yung mga smuggled na bigas ay hindi pinapalabas, iniipit para tumaas nga ang presyo. Pagtaas ng presyo saka bibitawan para kumita sila ng malaki. Hindi tama yun. Unang-una, illegal yan. At hindi talaga tama na pahihirapan nila ang taong bayan para lang sila ay magpayabang. Ug galing mahurot na ang na-confiscate nga bugas nga ipanghatag unta ngadto sa mga pamilyang Pilipino.
Sumala sa Pangulo. It would be a great situation if we run out of seized smuggled rice. Because ibig sabihin, wala nang masyadong smuggling, wala nang masyadong hoarding. Makokontrol ang presyo. So that is the best way to maintain it. That is the long term. That is the long term aspiration for all of this that we are doing. Sunod nga may bisita ang Pangulo sa San Jose sa Dinagat Islands. Kung asa, sayo pa lang sa buntag, milin niya na ang pipila ka mga residente nga lakip sa mahatagan sa 25 kilos nga sako sa bugas nga gitunol mismo sa Pangulo. But sir, di masabot akong kalipay sir. Kalipay dyan ko. Naamay among napalit nga kuan niya, gamay-gamay na malampod. Niya, kani yung bugas nga kuan pwede na among lugaw-lugawon. Pasalamat ako sa atong mahal nga Pangulo nga nahatagan kami. Mapasalamaton ang Dinagat LGU sa pagbisita sa Pangulo, ilabi pa nga hinay-hinay na silang nagabarog sukad miigo ang bagyong Odette sa maong probinsya. Magtulo ka tuig na ang nakalabay. Gani, naatusab sa kasaulugan sa Charter Day sa probinsya ang pagbisita ni PBBM. Kita very lucky nga ang ato ang presidente sa Pilipinas miari atol sa atong birthday. So kita kaming tanan ng mga opisyales ug mga katawhan na lipay o kitang mga dinagatnon magpasalamat sa atong presidente sa iyang makununayong pagpangga kanato. Meron na tayong plano para sa tourism industry ng Dinagat, kaya yung connectivity na tinatawag para mas madaling makabisita ang tao dito at siyempre kailangan ng mga facilities, kailangan ng infrastruktura yan. Sara, gilauman nga sa mga musunod nga adlaw o deka sunod nga mga semana, maabot na sab ang hinabang sa gobyerno alang sa lain pa nga mga munisipyo dinhi sa probinsya sa Dinagat o dayon kining ay panghatag sa katawhan alayo na sab sa mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sara? Okay, daghang salamat, James Paulo Yap. Mga kapuso, natapos na ang iconic o ginadayo nga viewing deck sa Siargao Island sa Surigao del Norte. Ato kanang suruyon pinaagi ni Argil Relator nga live karon sa Siargao Island. Argil. Yes, Sarah, kumusulti gani nga Siargao Island as a surfing capital of the Philippines. I can't agree more. Labi pa karon nga klaro na kaayo makita ang mga naga-surfing din hitungod silang bag-o nga viewing deck. Kung musuroy og Siargao, dili gyud pwede nga dili makaagi sa Cloud9 Boardwalk paingon sa viewing deck din fave spot kini sa mga turista. Tungod dinhi overview ang mga naga-surfing sa dagkong balod sa kadagatan o ginatawag sab nilang Cloud9 Wave. Karong bulan na lang natapos og turn over ngadto sa LGU sa General Luna ang bag-ong viewing deck. Human giguba sa bagyong Odette ang tulo ka anda nga viewing deck niadtong tuig 2021. Ready na kaayon ni alang sa hosting sa mga dagkong aktibidad. Labi na nga dunay ipahigayon nga 27th Siargao International Surfing Cup sa October 25 hangtod November 1 din gilauman ang pro surfers gikan sa nagkadaiyang lugar sa kalibutan. Pero the best matud pa experience kung dili lang ka audience, i-try gayud ang surfing o kung dili kaya ang skimboarding. Sumala pa nga naa sa 1,000 ka mga turista ang nagaabot sa isla matag adlaw diin 75% ini ang anaa sa General Luna kung asa ang kadaghanan sa tourist spots. Dakong tabang ang turismo sa ekonomiya sa isla, sanglit kadaghanan matud pa sa mga residente ang nagsalig ang panginabuhian sa turismo. Sara, alang sa mga beach lover gayod o sa mga so-so lang, Siargao Island has a lot more to offer gikan sa ilahang hospitality sa mga locals, sa mga lamiang pagkaon, sa powdery white sand, ingon man ang turquoise sea water, suwa kaayo ka na alang sa mga magpamilya, sa mga magbarkada, sa mga couples, o dili baka sa mga singles nga gusto lang mag-me time with nature. Ug syempre karon kay nahinayak naman ko no, nabasa-basa naman jud ko dinhi, ug syempre experience pud nako ang beach sa Siargao ug unya taod-taod ato pud lantawon ang sunset dinhi sa viewing deck. Sara. Alright, enjoy mo diha. Daghang salamat, Argil Relator. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Pipila ka mga nag-unang dalan sa Taguluan, Misamis Oriental ang gibaha tungod sa kusog nga ulan. Daw sapa na kining kadalanan sa crossing Vicmar sa Taguluan, Misamis Oriental adlang Huwebes. Kini human natabunan na sa tubig baha ang dalan atol sa kusog nga ulan sa lungsod. Tungod sa baha, giguyod na lang sa pipila ka motor riders ang ilang mga motorsiklo human nga napalungan og makina. Pipila sab ka mga kanal ang milapaw tungod sa tubig baha. Sumala sa MDRRMO sa Taguluan ang maong pagbaha epekto sa kusog nga ulan nga nasinati sa lugar ug sa bukirong bahin. Hinoon walay natalang naangol sa maong hitabo. Mga kapuso, usa na ka bagyo ang low pressure area nga ginabantayan sa Pag-asa ug anaa kini sulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang trough sa mong bagyo ug localized thunderstorms ang magpaulan sa dakong bahin sa Mindanao. Gitawag na kining bagyong Jenny nga ulahing nasiplatan sa Pag-asa sa Sidlakan sa Central Luzon. Sa karon ubos pa ang tsansa niini nga maglandfall umuigo sa kayutaan apan pakusgon niini ang habagat nga makaapekto sa ubang bahin sa nasod. Samtang ang trough sa mong bagyo ug localized thunderstorms ang magdala og mapag-ulan sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, pipila ka bahin sa Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Caraga ug Davao Region ang ulanon. Busa pay mangno mga kapuso nga magmabinantayon sa posibleng flash floods ug landslides. Samdan ang usa ka kandidato sa pagka-barangay kapitan sa Dato Muntawal sa Maguindanao del Sur human kini gipusil samtang nagmaneho siyang sakyanan sa pagalungan sa Maguindanao del Sur. Daling gidala sa ospital ang biktima nga giilang si Samir Beda, kandidato sa pagka-barangay kapitan sa Barangay Pagagawan sa lungsod sa Dato Muntawal sa Maguindanao del Sur. Kini human na kay agom ug samad sa lawas niini dihang gipusil sa Barangay Layog sa Pagalungan, Maguindanao del Sur adlaw Lunes. Sa investigasyon sa pulisya, sakay matud pa siyang pick-up truck ang biktima dihang kalit lang gipaarakan sa suspek nga nakamotorsiklo. Padayon ginaimbestigahan sa otoridad ang motibo sa pagpamusil. Sa karon, dili pa matumbok sa PNP kung election-related ba kini. 500 ka mga sako sa bugas gikan sa mga nakumpiskang smuggled rice sa Zamboanga City ang giatod sa mga personal sa Philippine Coast Guard sa Bungaw, Tawi-Tawi nga buot sab ipang apod-apod sa mga indigent nga magbanay. Nadala na sa mga personal sa Coast Guard District Southwestern Mindanao ang 500 ka mga sako nga bugas ngadto sa Bungaw, Tawi-Tawi. Ang mga bugas gikan sa kapin 42,000 nga sako nga smuggled rice nga nakumpiska sa Bureau of Customs Port of Zamboanga karong bulana nga gihimong donasyon. Matud sa DSWD, ang mga bugas nakatakdang ipanghatag sa mga indigent nga miyembro sa Pantawid Pamilang Pilipino Program sa pipila ka lugar sa Tawi-Tawi. Gina-finalize na sab matud pa ang listahan sa mga makadawat niini. Kahinumduman nga sa milabayng semana, nasugda na ang pagpang-apod-apod sa maong smuggled rice sa 5,000 benepisyaryo sa Zamboanga Peninsula. Gitambungan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Thanksgiving Assembly sa mga benepisyaryo sa Comprehensive Social Benefits Program sa Davao City. Gimanduan sa Presidente ang mga hingtungdang ahensya alang sa sakto ug paspas nga implementasyon sa maong programa. Ani ang report ni John D. Esteban. Niadtong 2021 namatay sa engkwentro batok New People's Army sa Lanuza, Surigao del Sur ang bana nga sundalo sa 24 anyos nga si Regina Daraman. Gawas sa kasubo sa pagkawala sa iyang bana, usa sa iyang gikagulan ang pagpaskwela sa iyang duha ka anak. Gumikan wala siya'y trabaho. Mayo na lang daw kay naka-avail siya sa Comprehensive Social Benefits Program o CSBP. Dako siya natabang man para sa ako kay especially pang scholarship po, elementary to college po. Tapos ang sa cash po, embay pa po yung nakuha ko. Pang start ko po ng piggery po, yung pang kabuhayan po para sa pang adaw-adaw. Ang CSBP, programa nga gipatuman niadtong 2016 sa administrasyon ni kanhi President Rodrigo Duterte nga nag-ila sa kabayanihan sa mga sundalo pulis nga namatay o nasamdan ug ngadto sa mga nakaangkon og permanenteng disability. Lakip sab ang mga uniformed personnel sa BIMP, BFP, PCG ug ang CAFGU o KA sa AFP. Samtang himo ang ilahang gipanumpa ang serbisyo. The primary aim of the program is to provide assistance to uniformed personnel and their beneficiaries
in recognition of their heroism and gallantry in the service by sacrificing their life and limb for the country and its people. Sukad niadtong 2016 kanus-ag isugdan ang pagpatuman sa CSBP, kapin 776 million pesos na ang nahatag sa mga benepisyaryo. Usa si Regina sa kapin 300 ka benepisyaryo sa mao programa gikan sa lain-laing lugar sa Mindanao nga misalmot ato sa CSBP Assembly nga gitambungan mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Davao City. Kuyog sa Pangulo sila Vice President ug Deputy Secretary Sara Duterte, DILG Secretary Benhur Abalos Jr. ug Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Alay natin ang araw na ito bilang pagpupugay sa mga bayani ng bansang makabayan. Kailanman, hindi natin masusuklian ang serbisyo na kanilang inilaan upang mapanatiling mapayapa, ligtas at maayos ang ating komunidad. Gipasalig sa Pangulo ang makanunayong suporta alang sa uniformed personnel ingon man ang parayong pagpatuman sa programa. Inaatasan ko ang mga kinaukulang ahensya na tiyakin ang maayos na implementasyon ng mga ito. Siguruhin ninyo ang mga benepisyo ay mabilis na makakarating sa ating mga mamamayan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Night flight operation sa Zamboanga International Airport abliya na pagbalik sugod karong Domingo, October 1. Ani ang report? Gibutyag sa Civil Aviation Authority of the Philippines kon Kaap Region 9 nga abli na pagbalik ang matagabi nga biyahe sa mga eroplano o ang night flight operation sa Zamboanga International Airport. Sumala sa Kaap 9 ang kasamtangang daytime flights sa airport magsugod alas 6 sa buntag hangtod alas 6 sa hapon. Apan, sugod sa Oktubre, mulungtad na kini hangtod alas 9 sa gabi. Tuig 2019, sa bulan sa Oktubre sab diyang naundang ang night flight operation sa Zamboanga International Airport. Kini human gipaubos sa rehabilitasyon ang 2.6 km runway sa maong airport. Niadtong milabay tuig gisugdan ang rehabilitasyon sa runway ug ning bag-o lang nahuman na kini. Nahinto yon noong 2019 na October kasi yung runway natin which is 2.6 long, it was cut to 1,800 meters na lang due to the development project in Zamboanga. So from an asphalt, they want it to have the Portland cement concrete pavement. Dugang sa Kaap 9, kompleto na ang suga sa runway, lakip markings. Miabot sa 214 million pesos ang budget sa maong rehabilitation project nga langkuban sab sa runway strip correction o rehabilitasyon sa arrival area sa passenger terminal. This month, we consider this as one of the lean months. Kaya ang flights lang natin is from 10 to 12 flights a day. Landing lang yun. Kung meron pang departure, times 2 yun. So, yun lang po ang ano natin. But during peak seasons, it can increase up to 15 to 18 flights a day. Landing lang. Ang night flight operation makatabang sab sa pagpasaka sa tourist arrival sa Zamboanga City. Ilabi pa nga gilauman ang pagdagsa sa mga turista sa bulan sa Oktubre kanus ipahigayon ang Hermosa Festival 2023. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Patay ang usa ka 26 anyos nga lalaki sa Cagayan de Oro City. Human gipusil sa wala pa mailing suspect nga nakasakay og kotse. Kapulisan sa Puerto padayon ang investigasyon sa mong krimen. Ani ang report? Dead on arrival sa Balay Tambalanan ang 26 anyos nga lalaki nga taga Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City. Human gipusil pasado alas 11 sa gabi adlong Lunes. Ang biktima giila nga si Alvin Lugkuhan og residente sa Zone 8 Barangay Bugo ning syudad. Sumala sa Puerto Police Station nga pasado alas 10 na sa buntag adlong Miyerkules nakaabot sa ilang buhatan ang panghitabo
Pinaagi sa Barangay Kagawad nga nag-report sa ilang buhatan. Usa ka basiyo sa caliber 45 ang na-recover sa otoridad gikan sa crime scene. Before man kuno sa na pusilan sir, doon na pa panaglalis nga nahitabo sir. Wherein after atong panaglalis nila sir, motong nadungog na isa ka buto. So kaning biktima sir, before kaning gipusil sir is lango na kani sa ilim no makaubog sir. Nagbaklay lang kani sa sir, nasa igad tuwan to sa may kanto kaning to sa akong aso sa namatay sir. O dito na ikalalis na sir. Samad pinusilan sa walang kamot ang nihaguman sa biktima nga milahos ngadto sa iyang walang dughan rason sa iyang kamatayon. Karon padayon ang investigasyon nga ginahimo sa kapulisan ug daghang anggulo ang ilang ginalantaw nga posibleng hinungdan sa krimen. Padayon ang panawagan karon sa otoridad sa publiko labi na katong adunay impormasyon sa mihimo sa krimen nga makig-alayon sa ilang buhatan. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Luyo sa hulga sa Nipah virus sa ubang nasod, nagpatuman ang lokal nga kagamhanan sa Labangan, Zamboanga del Norte ug no face mask, no entry sa mga buhatan sa lungsod. Gimando karon sa Labangan LGU ang pagpatuman sa pagsunod sa minimum health protocol sulod sa mga buhatan sa lungsod. Sa advisory niini nga gipagula niya Martes, hugtanong gipatuman ang no face mask, no entry policy, social distancing ug uban pang minimum health protocols kiniluyo sa hulga nga dala sa Nipah virus nga katag na sa nasod India. Hinuon walay kumpirmadong kaso niini sa Pilipinas. Sumala sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagpatuman sa mando gumikan sab sa subling pagsaka sa influenza-like illnesses sa lungsod. Ipatuman sab ang disinfection sa tanang municipal offices kada Biyernes. Mga kapuso, 87 days na lang una magpasko. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mabahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso!